Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na uusigin ng administrasyon ang sinumang nasa likod ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Katuparan sa kanyang naging pronouncement sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA. At sisiguraduhing matutupad ito. Kahit pa man matamaan ang mga kontratista o sinumang malapit sa kanyang puso kung sakaling mapapatunayan na may kinalaman sila sa maanumalyang proyekto. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Napansin ng Pangulo ang hindi pagkakatugma sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects kahit ang iilan sa mga ito ay wala sa listahan ng top 10 flood-prone provinces sa bansa. Tulad ng Cebu na may 414 projects, Isabela na may 341, Albay na may 273, Leyte na may 262 at Camarines Sur na may 252. Napansin din ni Pangulong Marcos Jr. na 20% sa total na 545 billion pesos budget ay nai-award sa 15 contractors lamang at 5 sa mga ito ang may projects na halos lahat sa rehiyon ng bansa. Kasabay sa pagsusupubliko ng initial report sa flood control projects, inilunsad din ni Pangulong Marcos Jr. ang sumbong sa pangulo.ph website na nagtatala ng lahat ng flood control projects. Sa tulong din ng website, maisusumbong ng taumbayan kung alin sa mga flood control projects ang palpak, hindi tinapos at iyong pawang kathang isip lamang. Meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. So this is the first step. We are going to keep going. I-report sa Pangulo ang mga issue sa flood control projects sa inyong lugar. Paano? Buksan ang sumbong sa pangulo.ph. Sa search bar, itype ang barangay, bayan, probinsya, kontratista o pangalan ng proyekto. Oo, hanggang barangay level, kaya mong maghanap para makita kung may proyekto sa mismong lugar mo. Gamitin ng filters, piliin ang rehiyon, DEO, uri ng trabaho at taon, tapos click search. I-click ang proyekto para makita ang gastos, kontratista, lokasyon at petsa ng pagkumpleto. Hanapin din sa interactive map at i-zoom para makita ang lokasyon. Kung may problema, sira, kulang, hindi natapos, o ghost project, click Report. Maaari rin mag-upload ng larawan o video bilang pruweba. Maging mapanuri, magulat, bantayan ang pondo ng bayan. Visit sumbong sa pangulo.ph o scan ang QR code para makita at i-report ang mga proyektong pinondohan ng bayan. Pinuri naman ng Marcos administration si Pasig City Mayor Vico Sotto na agarang nagpakita ng suporta sa hakbang ng Pangulo na ipaalam sa taumbayan ang mga kontratista na may kinalaman sa mga flood control projects ng bansa. Kagaya ni Mayor Vico Sotto, hinihikayat din na Malacanang ang lahat ng local government officials na makiisa sa panawagan ng pamahalaan na mag-report sa Pangulo patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sa Facebook post ni Mayor Vico Sotto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Maging mapanuri, mga dating na blacklist, nag-iba lang ng pangalan at ngayon ay mukhang nakakapagtransak pa muli sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Sagisag ito sa kahalagahan ng kolektibong aksyon ng taumbayan at pamahalaan para labanan ang mga salot sa lipunan.
Sa hangarin na mabigyang solusyon ang problema sa pagbaha sa bansa, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa mga flood control projects sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag atensyon sa mga ito. Ayon sa Pangulo, inaayos na rin ngayon ng pamahalaan ang mga sistematikong proseso ng pagsalo ng mga basura para hindi na ito makabara sa mga daluyan sa oras na tumaas ang tubig baha. Binigyan din ni Pangulo ang 6 na ongoing flood projects kung saan kasalukuyan nang tinatapos ang construction ng 1.43-kilometer drainage system sa Sumulong Highway. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Marikina Bridge Underloop sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Layunin ng proyekto na ito na mabawasan ang pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pasig at Marikina Rivers. Ito ay proyekto ng DPWH in partnership with the Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa isinagawang inspeksyon, pinuri ng Pangulo ang pagiging handa ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa pamumuno ni Mayor Marjorie Ann Teodoro dahil kahit na umabot sa third alarm, ang Marikina River ay hindi tuluyang lumubog ang buong lungsod. Malaki rin ang improvement ng flood mitigation efforts ng Marikina. Ibig sabihin ay gumagana ang kanilang flood control system. Hindi man perpekto sapagkat may naiulat pa ring pagbaha, pero malayo na sa dating madalas na eksena ng pagtaas ng tubig sa lungsod. Kagaya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang ika-4 na zona, pananagutin ng pamahalaan ang sinumang umabuso sa paggamit ng pondo na para dapat sa flood control projects. Kahapon ay hinikayat din ng Pangulo na makilahok ang taumbayan at isumbong ang mga maanumalyang proyekto sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph website. Sa ilalim ng Marcos Administration, makakatiyak ang bawat Pilipino na ang pera ng gobyerno ay mapupunta lamang sa mga proyektong makakatulong sa pag-angat at pagpapaganda ng buhay ng bawat mamamayan. Yusek, good morning. Sir, Yusek, nakarating na po kay Pangulong Marcos yung panibagong insidente sa West Philippine Sea sa Bajo de Masinloc. Actually, dalawa po siya na nangyari kahapon. Yung una, nagbanggaan yung dalawang Chinese vessels habang hinahabol yung Philippine Coast Guard vessel. And sa kabilang banda naman po, binomba rin po ng Chinese Coast Guard yung B4 vessels naman. So, ano po ang pahayag, ano ang masasabi ng Malacanang dito sa nangyaring insidente po ulit? Unang-una po, mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating Pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang-una po sa nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating Pangulo. Dahil kahit na tayo yung hinahabol ng Chinese vessels, ang Philippine Coast Guard, pero ninais pa rin nilang tumulong at magbigay ng ayuda or medical assistance kung kinakailangan ng mga nakasakay sa Chinese vessels na nagbanggaan. So diyan natin makikita na kahit na pakiramdam natin ay tayo yung nahaharas, pero makakatulong pa rin ang mga Pilipino sa oras ng kagipitan. At pangalawa na po, sinabi rin ng Pangulo na wala siyang ibibigay ng panibagong instruction, kundi mananatili pa rin ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas, sa teritoryo at sa sovereign rights at maritime rights ng Pilipinas. At mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa, patuloy pa rin pong gagawin ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. At sinabi rin po niya na sa lahat ng laban, hindi naman tayo aatras dahil ang mga Pilipino ay matatapang. Okay. But Yusek, the Chinese Foreign Ministry din po ay nagbigay ng statement kagabi regarding the incident at sinabing ang Pilipinas daw po ang nag-infringe ng China's sovereign rights sa Scarborough Shoal and these moves are of a malign nature. Ang sabi po ng China din ay ginawa nila to safeguard their sovereignty, and the Philippines' intentional infringement and provocative activities are the root cause of the tensions. Okay, hintayin po natin ang sagot ng DFA patungkol po dyan, pero alam po natin at meron naman pong naging arbitral award or ruling kung ano ang sinasabing karapatan ng Pilipinas. Kung ganyan ang kanilang mensahe, hindi naman natin sila mapipigilan sa kanilang mga mensahe.